All right. Kasama po natin ngayon si Sir Ronald Llamas. Sa dami niya nagkaroon ng may Padre Liamaso ba yung latest version sa'yo, Sir Ronald? Ano yung Padre Liamaso? Is that the latest edition of your moniker? Ano bang pinanggalingan ng Padre Liamaso? Nung December pa yan. Nung Ah, visit ko sa Vatican. ay, Oo, yun pa yan. well, well, I want to say something para Madalas ako magpakapait magsalita na. sa CBCP. Madalas ako sa CBCP magsalita. Yung dalawang General Assembly nila, ako yung nagsalita eh. Tapos yung mga arsobispo katulad ni, sino ba to? Si Soc Villegas, inimbita rin ako last month sa Dagupan, etc. etc. So mahilig sila sa prodigal son. Ako Mm. naman tawag sa akin Peron. Kasi 'di ba, malapit ako sa military and all dahil sa yung mga West Philippines Sea. At the same time, mabait din ako sa labor unions, Makabayan Bloc. May nagsabi, parang medyo may pagka-peronismo ka na, 'di ba? Yung parang right wing, left wing. So, Sir Ronald, I think we're in the same, maybe hindi sa isang boat, but in the same lake. Pero speaking of namamangka sa dalawang ilog, anong take mo una kay Aimee? Kasi parang namamangka sa sa dalawang bangka ang nangyayari sa kanya. Kasama niya yata si Isko kahapon, sabi ni Sir Mark Gamboa. You think she has any really political home at this point in time after everything happening? Namamangka siya pero sa lupa na. Wala na yung ilog. So parang naka-beach Hindi na naka-beach na. gumagalaw. Yung hirap nun ha, mamangka ka sa lupa, no? Kaya paano tinanggal na siya sa administration pagkatapos siyang tanggapin uli nung Lawag Rally. Tapos hindi naman siya kinuha ng Duterte, hindi naman siya in-endorse, binabanatan pa siya ng iba ron katulad ni Panelo at ni Baste. So ayun, nasa na siya, namamangka na siya sa lupa. Parang yung mga bata sa sand, di ba? Yung may boat sa sand. Ah, Gumagano'n sa ah. beach. I think Pero that's kahit better yung than mga bata sa namamangka sa kahit yung mga dalawang bata bangka. sa buhangin, kahit yung mga bata sa buhangin, umaandar ng dahan-dahan yung kanilang bangka. Ito yung kay Amy, hindi eh. Parang palubog eh. No? Medyo malungkot dahil no? Dahil puro sand na nga yung kanyang hindi pa siya umaandar. So, yan. Ano ba yan? Traditional ba ng Ilocano yan? Yung namamangka sa dalawang Hindi ilog? nga eh. Ang sa amin, medyo oceanic, kami, Ah. ito, ano lang, ilog-ilog lang, hindi na kaya. Hindi kaya kahapon, di ba, doon sa safe house natin, nung sinabi ni Patrick Bang something like, what do you think about advice ni Aimee about, parang, ano yun, sabi niya parang to patol is ganon, pero to be silent is divine. Tapos sabi ko, why should I take an advice from someone na sablay ang political strategy niya? Actually, hindi ko dinagdag. At wala akong troll farm to defend me in my behalf, so I have to defend myself. Pero anong gagawin yung mga Ilocano pag nilusob na yung Taiwan? Dahil naglabas ng statement si Browner na Yeah. we should prepare, our troops should prepare about the eventuality of an invasion of Taiwan. Where did that came from? Bakit bigla siya nagsalita ng gano'n? Kagagaling lang dito ni Hexet. So ano yun? Is something happening na hindi natin alam? So, I think that's precisely because Hexet was there. Di ba, the news now is the US might send another Typhoon missile system to the Philippines, the second one at sabi ng AFP, the more the merrier. And this year sa Balikatan, there will be special forces exercises in Batanes next to Taiwan again like last year. And new missile systems will be also deployed for Balikatan this year. So this year's Balikatan could be the biggest ever with biggest relevance for the Taiwan issue. So in fairness, on one hand, Hackset was very reassuring. On the other hand, mukhang all-in na yata tayo dun sa American deterrent strategy sa Taiwan and West Philippine Sea. Kahit magpadala pa sila ng 100 Typhoon missile system, kwan lang yun, 3 minutes lang, ubos yun. Sa Yeah, isang, sa isang, sa isang yeah, yeah. gera. Except hindi naman yung Pilipinas yung primary, di ba? They're gonna put X-band Patriot missiles in Taiwan, in Japan, in Guam. Magda-deploy silang isang Typhoon missile also sa Hawaii. So ano yan, network yan eh. It's gonna be an arc of missile systems. At ang target nun sa Ronald, yung China's anti-cruise ballistic missiles, ASBMs, na gagamitin China para titirahin yung American warships. So I'm just giving you a context. Ang pagkaintindi ko dyan is medyo natutuwa tayo yata masyado sa mga reassurances ni Hackset. Napanood mo si Hackset? Parang the way he talks, parang Fox News anchor.
Oh, Mr. President, I'm here to say how much my president loves you and we all love you. And he's very fond of this Mhm. country. Yung pagka-upo pa niya, parang Fox News anchor, di ba? He's an Kaya, interesting kaya character. walang respeto sa kanya yung military, US military. He is the defense chief for now, so whether marunong siya mag-signal chat or hindi, he's still he's Trump's favorite because he looks good daw. I mean, as long as you look good on TV, mukhang yun yung criteria ni Trump. Oh, So, parang yung kanya mga beauty queen na mga spokesperson. pero ito mga lawyers to mga to, no? Yung mga chief na. So, I think Donald Trump really has this kind of idea of you have to have a look, 'di ba? A certain look, 'di ba? You have to fit the bill. So it's a very 1980s, 90s television star kind of mindset. But to be fair to Hackset, no? I mean, he studied in Princeton and Harvard. He served as head of troops. I think Battle of Fallujah he was there. Now, of course, everyone knows the controversial side of him. I'm just reminding people na it's not like zero siya in terms of background in military. Pero yeah, leadership-wise, wala siyang relevant One, background. one siya. Yeah. Sir Ronald, kaka kaka ano lang sa akin ng China. So I don't want to make two enemies at once. And let me be honest, I'm happy na hindi nagsalita si Trump at Trump administration sa ICC issue considering they were bashing ICC 24/7 when Netanyahu got the arrest warrant and all of that until last year and then biglang tahimik na sila dito sa issue ng ICC kay Duterte. So let's just be grateful na lang, Sir Ronald. I Sabi know ng mga DDS daw, naglabas daw ng statement si Trump eh. Attacking ICC over the arrest of Duterte. ito yung Saul Goodman. Ito yung kasama Ha? sa Saul Goodman at saka si Kylie Jenner at saka Oh, yun. medyo iba pa. Pero ayun, along that line, wala pa. Wala ka, wala ka, brother. Sir Ronald, may bago pa. Si Belgica ba yan? Yung anti-corruption. Meron siyang bagong letter sinend kay President Vladimir Putin asking the Kremlin to help Ah, his friend and brother Duterte. Bakit parang Borat yung sound? But they're ah. helping his brother Duterte. Yan Pati yung, Kremlin yan daw, yung kasama sa tinatanong. akin sa Matrix eh. Yan si Belgica. May saya din yan eh. Hmm. Tayo sa Ronald, ah. Speaking of sayad, thank you dun sa advice mo na wag kong patulan yung isa kasi yung isang Juan, bago the all HDI bro ha, may iba naman tayong kaaway, sabi. Maganda actually, Sir Ronald, yung mga off the record advice mo sa akin, I consider among the best advice. Dahil Ah, sa'yo, napa-apologize tuloy nakikinig ka ako. pa sa mga advice ko? Nakikinig ako actually. Kasi feeling ko, once Alam in mo, a ginagawa while, mo yung opposite. hindi. Actually, Sarah, I said this also dun sa Safe House, di ba? Sabi ko, in fairness, one of the best advices to me in the midst of the latest storm came from you. Yung parang, Hoy Richard, this is not about DDS lang. Baka mainis pa yung mga hindi DDS. Oh, Sabi ko, nag-invoke ka "Oh, ng legitimacy eh. Sabi ko, what legitimacy? yun lang, yun lang. Hindi na ako. Sir Ronald, wala ka kasing social media eh. Kaya you can throw bombs eh, bazookas, wala kang pake. Ako kasi, grabe, yung exposure ko ang taas eh, in terms of online, in terms of trolling and all. But, speaking of that, Sir Ronald, going back to this, ano tingin mo dun sa Davao Rally nangyari? Was that 60,000? Parang mas marami akong tao nakita sa panagbenga sa Baguio, to be honest, looking at the video. Well, valid kasi yung kwan eh, yung bilang. May nagsabi pa na 330,000. May nagsabi na uh, 30,000. May nagsabi na 60,000. So, minsan kasi pag nandun ka sa rally, feels like eh. Feels like, katulad nung kwan, katulad nung January 13, ang nag-rally daw dun sa plaza ay 220,000. Eh, 10,000 umaapaw na dun sa plaza eh. Paano magkakasya doon ng 220,000? Kaya kasi nabihan ko yung natin eh, yung ating reporter si Bril. Sabi ko, Bril, hindi kakasya dyan sa plaza na yan ang 220. Nagrarally kami dyan eh. Nagrarally kami dyan. 10,000 apaw na yon sa iba't ibang kalsada, sabi ko. Dahil maliit naman yung plaza na yan. Hindi naman yan Luneta. No? Parang Section Road lang sa Baguio yun eh. Kaya nga sabi Oo. ko, Tapos sabi daw ng pulis, 300,000. hindi naman magaling magbilang ang pulis, sabi ko. Sabi ko, anong 220,000, no? Pero Pero Ronald, wag hanggang, kang ganon. hanggang ngayon pa, nambubudol pa rin sila kung Ito gaano yung karami. pulis na bumilang ng 1,287,631 individuals nung peace rally nung January. Never question the arithmetic skills ng ating mga kapulisan. Pinatay daw nila 6,000.
Mali rin ang bilang. Oh. Well, iba yung boss nila doon. I think Oo. ito rin naman medyo matalino eh. So in fairness kay General Torre, I think he makes sure the arithmetic is correct. But joking Imagine aside, mo ba yun? Imagine mo na yung Justice Secretary sasabihin na nag-fail yung ating justice system nung panahon ni Digong. Kahit pagpalagay mo ng panahon ni Digong, a Justice Secretary claiming na nag-fail yung ating justice system totally. Tapos sa Secretary of DILG, no, parang spokesperson ng mga victims ng EJK. No? you're the one, the Romulia brothers. Just be Attacking clear, these are the Lambino. allies of Duterte back in the day. Attacking Lambino. Sabi ko ba, nagbago na ang mundo ah. Sir Ronald, I think hindi mo nakuha yung memo na medyo kailangan magmema. Kailangan magmema. LG secretary, saying na maraming mga EJK victims na nakalagay cardiac arrest pero ang may tama ng bala sa ulo. O, di ba? O, talo pa tayo eh. Parang hindi lang sila nakikinig sa atin. Parang dinagdagan pa nila tenfold yung ating sinasabi. Ah. Baka nakinig na sila kay Attorney Conti, yung mga human rights lawyers na, di ba? Mukhang next level na yung mga ano nila eh. But Sir Ronald, going back to this, do you think that yung ginawa nilang birthday events, rallies all around the world, etc., nahuli pa nga yung iba nga may threat of deportation pa that the Philippine government has to take care of them and all. Do you think that showed actually the weakness of the Pro Duterte movement na parang that's it? That's the most you can get? It showed strength as well as weakness, no? Dahil lasura na yan eh. Lasura, I doubt kung meron pang magrarally dahil sa nangyari sa Qatar, nangyari sa Brussels, nangyari sa Canada, no? Sinabihan sila ng mga ibang mga bansa kahit yung mga Yung Hong Kong, no? democratic states na hindi kayo pwede manggulo rito, no? Dahil yung halimbawa sa The Hague, hinarang na sila eh. Pinagsabihan na sila dahil yung mga community, yung mga bahay doon, nagrereklamo sa ingay. No? Nagrereklamo sa ingay dahil hindi sanay yung The Hague na may mga ganun ang gugulo eh. May gugulo na ganyan. Tapos medyo exaggerated yung numbers, no? Exaggerated yung numbers. Kaya halimbawa, yung sa Italy, sinasabi nila 5,000, 2 to 300 lang eh, no? Sabi mismo ng mga nandun eh. Pero yung packaging nila, akala ko nga 500 eh dahil syempre depende sa picture eh. Depende sa Angle. angle eh. Tapos sabi nila doon, hindi, marami na 300, no? Yung ganyan, no? So, pero ang spin nila 5,000 daw, no? Et cetera, et cetera. Eh more than 250,000 ang OFW sa Italy eh. No? Kaya having 300 sa isang rally in the scheme of things maliit 'yon, no? Tapos having 30,000 sa Davao na mayor forever si Digong out of a population of 1.5, 1.6 million, that's not that big, no? At kung titignan mo yan sa context ng SWS survey na almost half ay sang-ayon, nalitisin si Digong, no? Harapin yung accountability sa ICC. Medyo mukhang pa-fizzle out na itong initial anger sa pagkaka-aresto. At kung titingnan mo yung rally nila sa Manila, doon sa Paco Auditorium at saka sa Bonifacio, nilangaw. Hindi nga lumabas sa media eh. Dahil halos Not worth covering. napaka-konti ng Hindi nga worth covering eh para sa media dahil maliit lang eh. No? Tingin ko kayo ni Mark, kaya nyo pa mag-mobilize ng mas malaki ron eh. Oo, yung mga kameta lang natin. No, but I don't want to compete on that level, Sir Ronald. Uh, Hindi ako naghanap ng kulto, okay? uh, Baka ikaw, Sir Ronald, di ba? Sabi mo, yun ang plano mo, hindi ka tatakbo ng Senado. Nagsisisi Gagawa ako eh. Nagtayo ako ng partido. No? Dapat ang point tinayo ko six ito. point six No? kulto. Tsaka loyal sa akin, no? Loyal sa akin yung mga members. Hindi katulad nila Percy Sendanya, hindi katulad nila Eta Rosales, no? Walang loyalty eh, no? Nilalaglag ka nga nila. Sige na nga, parang ganun, parang reluctant pa yung acceptance nila. Oo, si Ronald. Happily rogue element na ako eh. Sabi ko Joe Rogan, pero ikaw naging Rogue Ann. Naging Rogue element. Rogue Ann. With deniability, with full deniability. But Padre Liamaso, going back to this, speaking of this issue of the numbers and all of that, but there was that major religious group that parang made a memo because some people were telling me, yeah, siguro tanggapin namin na medyo, kasi ilang milyon yung OFWs natin. At most, how many thousand they brought together? That's not even 0.001%. Kaya sabi ko, actually,
Saan yung majority of OFWs? They didn't support Duterte during the ICC. Actually, silent majority eh. Yung hindi Kaya pro. nga kanina, medyo Salita na sila. sinabihan ko si Ed Linggao, ba't natin pinapatulan yung remittance issue na yan? Ilan ba yung nagsabi na sila ay hindi mag-remit? Because it's so stupid in the first place eh. Ba't hindi ka mag-remit? Paano tatamaan ng gobyerno ron? Ang tatamaan doon yung mga kamag-anak mo. Di ba kung hindi ka mag-remit, sino yung tatamaan? Yung mga relatives mo, hindi naman yung gobyerno eh. Kaya nga, duda ako kung gaano karami yung nagsasabi, nagte-threaten ng non-remittance. No, that's so stupid eh. No, hindi lang siya stupid, it's extremely stupid. No, yung non-remittance issue na yan. Kaya nagulat lang ako ba't pinatulan ng media. Siguro may dalawa, tatlo na nagsabi na Kasi, hindi sila baka sa mag-remit. entertainment Dapat nga, section ng... dapat nga hingan sila ng proof of life na hindi sila nag-remit eh. Walang magpapakita dahil magagalit sa kanila yung pamilya nila, isusumpa sila. Paano yung bayad sa sa bahay? Di ba? Paano yung mga kailangan nila? No? Kaya hindi ko alam bakit pinatulan yung non-remittance na yan. Hindi ko rin alam pero ang alam ko si Enrile ay sumagot doon at sabi niya, "Oh, di tanggalin din namin kayo ng tax exemptions and all of your privileges. Good luck sa inyo, 'di ba?" At Oo kung nga. makakulong kayo or pa-deport kayo, saan kayo hingi ng tulong? Sa amin rin naman sa gobyerno. So, I think in fairness, medyo nag-punch back yung iba dyan. But yeah, I mean, Tama yung sabi ni Amy, to deadma is divine. Oh. who? Sino? Sabi ni Amy, to deadma is divine. So, Who is Aimee? Who? oh, deadma. Ilocano. Inamin niya, pinagalitan siya ng mga ng mga matatandang Ilocana. Inamin niya eh. Sabi niya, sinabihan daw siya, ba't mo inaaway yung kapatid mo? Ganun yung kanila, wala silang pakialam sa politika. Basta ang issue sa You don't kanila, go against your ay family. inaaway yung kapatid mo. No? Sabi niya, inamin niya, puro mga Ilocana na mga matatanda. Pinagalitan. Ganyan kami. Loyalty is everything. Family loyalty. Oh, strong Oh, kami on those issues basta eh. wag mo na ikukumpara sa mga taga Mindanao. Ayan na naman tayo. Let's just skip it to my people. Wala na. Parang na-regret ko na yung topic natin na solid north, solid south. Parang ayaw ko nang balikan. Dalawa yan, Ilocano tsaka Kapampangan. Let's not. Tara na. Joe Rogue ka na naman. Joe Rogue. Joe Rogue Pero ang naman ako, tawag very sa'yo. naughty ako, di ba? Hindi Oo. Joe Rogan, Joe Rogue. Sir Ronald, Pati si Joe Rogan, tinatamaan ngayon ng kanyang pro-Trump na kwan eh. Di ba? Na position. but si Rogan kasi may social media platforms. Ikaw wala kang pake. You're like a walking bazooka. Siya, marami siyang vulnerability kasi lahat ng business niya nasa social media. But Oh. going back to this, so you think the silent majority of OFW siguro have to speak out also, di ba? Kasi naapektuhan sila ngayon eh. Like parang ngayon, pag OFW ka, iisipin niyo, oh, baka pro Duterte, baka ganyan. Baka magkakaroon ng the wrong stereotypes ng lahat ng mga kababayan natin, especially the majority, clear majority, who are not happy to support someone who could soon be found out as guilty by an international criminal court. Kanya nga. So, paano mo pagmamalaki? Ikaw ay nakatira sa Europe, ikaw ay nakatira sa North America, di ba? Ikaw ay nakatira sa mga bansa na matagal ng modern, tapos sasabihin mo ay sinusuportahan mo yung kwan, yung may crimes against humanity. Imagine mo, Qatar, no? Qatar pa yung pinaka-extreme. Qatar, authoritarian na yan eh. Di ba? Authoritarian na yan. Yan na yung pinakamalapit kay Digong eh. na bansa. Pero Wala pinakontrol silang EJK doon sa Qatar. Grabe naman. Wala, hindi naman makulong nag-EJK. pa rin yung mga DDS. Of course, ayaw natin makulong sila. Kaya dapat naman tulungan ng gobyerno. Pero imagine mo yung gobyerno na yan. Yan yung isa sa pinaka-authoritarian states ngayon, di ba? Dahil sa kanila ay monarchy, di Yeah, ba? At kahit absolute anong monarchy. rally, kahit anong public gathering, kahit 5 tao lang, bawal. bawal. No? Kaya nagulat ako. Saudi Arabia, di ba? So, ang ginawa nila sa Saudi Arabia, nag-green shirt lang sila, Sarah Green, and then naglakad-lakad lang sila. But I think in Hong Kong ba ngayon, Kahit parang yun, pati yung delikado green yun, ha? shirt, parang bawal na ba? Or something like that. Kahit yun, delikado yun, ha? Dahil pwedeng tignan ng gobyerno yun as a protest. Bawal talaga ang protest doon. I-release mo ba yung kabuhayan mo? Tapos babalik ka sa Pilipinas, no? Para maging assistant ni Richard Haydarian, no?
No, but seriously, Sir Ronald, yun nga eh. Like, I hope itong mga ibang kababayan natin, they're also thinking about the welfare of the vast majority of OFWs who may have radically different understanding of what's happening with ICC. At ang dami nagko-comment, we have tens of thousands of new subscribers. Purong comments nila sa YouTube is, dati kaming Duterte supporters or dati we thought this. Ngayon, talaga namulat kami. Alam namin, mali talagang ginagawa niya. Bakit itong mga ibang OFWs, pinapalabas nila na lahat ng OFWs ay pro-Duterte, hindi totoo yan. Ito yung loud minority. Parang ganun yung mga Katulad sa sinasabi. ako eh. Katulad sa Qatar. 230, 240,000 ang Pilipino ron. Merong 17 na nag-rally. Ibig ba sabihin nun, yung mga OFW sa Qatar ay pro-Duterte? Di ba? That's 230 to 240,000 Filipinos in Qatar alone. Ang liit-liit ng bansa na yun, ha? Ang liit-liit nun, ha? Oh. Parang 300,000 lang yata ang population ng locals, di ba? Yung Hindi, puro indigenous. foreigners ang pa doon eh. Ang vast majority ng populasyon niya. Kaya very sensitive sila sa foreigners maggagawa ng political protest. Very sensitive sila dahil minority yung mga Qatari. Minority sila. Outnumber sila, di ba? Mismo yung kanilang military ay mga May foreigners. Turkish, Oo, Pakistanis, mismo. Jordanians, yeah, Oo. yeah. Kaya very sensitive sila na mga foreigners magkakaroon ng public display of political action. So going back to this again, to the issue of that specific religious group, which in fairness was able to bring together at least a few 100,000, if not a million, nung January. Parang may memo silang recently, tinatag ako, tapos parang sinasabi si Sir Ronald, nabasa ba niya? What do you have to say about that specific group? Na Well, ang mas naghahanda sana sila yung pagdating ni Digong. Kaso, si Digong bigla na lang umuwi nang hindi nakapaghanda itong grupo na ito. Katulad ng sabi ni Panelo. Inamin ni Panelo na dapat naghanda yung mga pro-Duterte forces para pagdating niya may malaki talagang sasalubong at pipigilan yung kanyang arrest. No? At possibly imamarcha sa Malacanang dahil more than a year ago pa sila nagtetrete ng uprising. More than a year ago pa sila nagsasabi na pababagsakin nila si BBM. At ngayon para sa kanila yung tamang panahon. Kaso nawala yung rallying point nila. Nawala yung kanilang era Estrada na naging rallying cry ng EDSA 3. So so, ang it's a hirap threat. Yeah, mag-EDSA 4 exactly. ang hirap mag-EDSA 4 na wala yung kanilang rallying point. No? Ang layo-layo na. At mismo si Sara inamin na hindi na siya kayang pabalikin. Di ba? Paano send him home Parang hindi nila naunawaan yung ibig sabihin na hawak ka na ng ICC. Hindi ka na makakabalik niyan. No? Kahit yung abogado nila sinasabi, kaya ko ipanalo ito. No? Hindi to haabot Medyo sa Harry kaso. Roque style. Siyempre, dahil naghahanap buhay yung tao 'Di ba? Kailangan niya ng kwan. Tapos akala mo napakaganda ng kanyang track record. Isa lang yata yung napanalo niya na former vice Iwan president pa niya yung No, isa. yun lang Kasi yung napanalo nag-conflict niya. of interest pa, yung Parang ang taga sobrang Central kilikili African niya. Republic. I mean, yeah, I mean, let's be honest. Oo. They're not getting the creme de la creme of international lawyers, to be honest about it. Yes, yes. Oo. Kaya, But there are certain things we have to talk about. Sir Ronald, pwede pa rin bang kasuhan ng sedition yung mga pro-Duterte supporters who are openly calling for basically chaos and anarchy? Or because they're so clownish, these figures, hindi ko sinasabi si Panelo or Robin Hood yan, ha? Pero dahil ba clownish figures ng mga to, hindi pwede kasuhan ng sedition. Kasi parang yun ang sinabi ni well, Justice Carpio na parang, to be seditious, you have to be taken seriously to begin with. parang kwan yan Parang yung anti-sedition law natin na inabrogate na, di ba? Dahil kung hindi ka naman magbe-bear ng arms laban sa gobyerno, no, pwede kang magsalita, pwede kang bumanat, no, in the sharpest terms. Pero ibang usapin na kung ikaw ay hahawak na ng armas para labanan ng gobyerno. Ibang usapin din yung magpo-post ka sa Facebook mo at ikaw ay isang active military. Yan, pwede kang Or kasuhan police. yan, no? Or Oo. police. Yeah, Oo. yeah. Police or military, tapos mag-agitate ka, iba yon. Iba yung civilian na mag-agitate, no? Pero hanggang salita lang siya. Iba yung sundalo na magsasalita. No? So, varying degrees yan Pag sundalo at police, alam ko pwedeng kasuhan yan. Hindi yan usapin ng freedom of speech. Dahil ikaw yung merong, ang military at police, yung may monopoly on the legitimate use of force. Diba? Tapos sasabihin mo na i-agitate mo yung mga kasama mo
yun. Alam ko sedition yun, no? Alam ko sedition yun. So those who So, bear arms and those who could actually pose direct threat. So what do you say yeah. about yung mga police daw na nag-resign? Yung isa lumabas na last year pa pala nag-resign at hindi pa rin Oo nga, napadala ng oo. allowance sa mga anak niya. Pinagalitan pa siya ng asawa niya. Ah. Last year ka pa nag-resign, something like that. Meron bang serious enough numbers of police or yung mga tao na nag-benefit under Duterte who you think could pose threat or should be on a watch list or something? Siyempre, inalagaan din ni Digong yung police dahil yan yung nag-implement ng Tokhang. Ibig sabihin sila yung beneficiary ng Tokhang. No? Kaya partly dahil nakinabang sila, partly dahil threatened sila. No? Threatened sila na baka kasuhan sila. Kaya hindi ako magugulat kung may mga pulis na magsisimpatya kay Digong because of those two combination Kasi na blood inalagaan pact. sila, Meron silang no? blood pact. Yeah, Oh, basically part of this. hindi nga usapin ng blood pack eh. Yung usapin ng inalagaan sila pero yung ikalawa na mas compelling baka kasuhan sila eh. No? Baka kasuhan sila dahil dito sa usapin ng Tokhang. Sabi nga ng head ng police, yung secretary ng DILG, anong klase yan? Mismo sila, yung legitimate na pinatay nila na nanlaban ay walang record. Walang forensic evidence. Walang nakasulat. So talagang condemnation 'yan ng ating kapulisan, 'di ba? So baka yung iba diyan, lalo na yung active sa Tokhang, kinakabahan na sila. Kinakabahan na sila. Hindi ako magugulat kung susuportahan nila si Digong. Pero usually sa isang mutiny, hindi naman pulis yan eh. Ang mutiny is military. Military talaga. And so Military. far, professionalized sila. Yes. Speaking of Tapos that, tinaasan ng sahod ng mga sundalo, 200 peso a yeah, day. Tapos nag-loyalty check sila nitong nakaraang mga linggo. So, tingin ko at the change yung ano nila, yung pension nila hindi na ginalaw, 'di ba? Dati gusto nilang yes, parang yes. contribution based. Oo. So yung chain of command, tingin ko will hold. Tapos yung base nila, yung mga sundalo ay hindi naman susuporta ng isang political project na clearly pro-China. No, yun yung isang elephant in the room eh. Right. They support a Duterte political project knowing na yung mga Duterte ay pro-China. I doubt it. No? I Yeah, and doubt it. and that Trump administration is not only standing by the Marcos administration, if anything, they're doubling down on their security and military cooperation. So invested ang US in the Marcos administration, not in any pro-China. So sorry na lang, I don't know kung tutulungan ni Putin, but as far as Trump is concerned, not sure about that. Sir Ronald, speaking of this whole military sedition issues, ito yung nationalistic cry ng ating mga ka-DDS. I am not a Filipino for nothing. I mean, anong ibig sabihin? I am parang double negation. Hindi ko masyado na-gets. Medyo, Ano daw, ano daw, ano daw? I am not a Naunawaan ko ba yung Filipino for sinabi ni nothing. Anong ibig sabihin, naunawaan sir? ko ba yung sinabi ni Amy, no? Ano ba tayo? Province of The Hague? Baka mas accurate ang dapat sinabi niya. Ano ba tayo? Province ng Netherlands? Paano The Hague kasi hindi bansa eh. Baka nakalimutan ni Amy. Hindi, baka I mean Ganun ba talaga? referring to the 30 Years War nung 17th, 16th century nung independent principalities yung mga Germanic states. Medyo, Pag no? nagbabangga ka sa Baka sand, blast no? from Sa the past. lupa. Medyo hindi ka updated Ha? sa Ano ba history. tayo? Province ng The Hague, no? Ang The Hague kasi province din eh. Parang mahirap ka maging province ng isang province. Pakipaliwanag lang sa kwan mo, sa kababayan mo, no? Mamaya, Baka nakalimutan eh. bay am dagito nga. Anyway, Sir Ronald, mamaya, balikan natin. Speaking of, I mean, I think Amy, I'll talk to her later. But speaking of The Hague, ito yung nakakatuwa. Nung tinanong si, by the way, si Harry is back in The Hague. Sayang, hindi ko naabutan. Sabi ni Harry Roque, nanawagan kami sa aming mga kaibigan sa Qatar, good friends of the president, blah, 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 blah. And then ito pa sabi niya, like Qatar, tayo po yung mga biktima ng Western colonization. Digong now is a prisoner of these Westerners. Wait, pa nag-apply siya ng asylum dyan sa mga Dutch na yan? And then tinitira-tira niya as Western colonizer. Mas sabla yan sa akin. Kung kumbaga Yeah. kay Ivy Parang ang si, nasa sand, lupa, parang si ito Executive Secretary naka-fly sa Medjaldea. air. Parang si Medjaldea, 'di ba? Binanatan yung binanatan yung ICC.
no? Doon sa unang harap niya sa ICC, binanatan yung ICC, no? No? Yung magbibigay ng judgment sa kanyang kliyente, binanatan niya, no? Parang si Kwan, baka naman nakaabot na kay Harry na hindi siya makakakuha ng asylum. Kaya galit na siya, no? Nasa Kaya acceptance gugulat stage siya. na Kaya siya. kanina sa Kwan, sa Storycon, sabi ko kay Reg at saka kay Ed Lingao, uy, nabalitaan niyo na ba yung Kwan, yung breaking news? Sabi niya, ano? Nakakuha na ng asylum si Harry. Sabi niya, totoo ba yan? Sabi ko, Happy April Fools. Sabi ko, wait lang, anong oras yun kanina Sabi ko, umaga? Happy April Fools. Now, Sir Napagalitan Ronald, ko ng principal. No? Sir Ronald, speaking of Gallery of Rogues, just when we thought, so yung isa namamangka sa lupa, yung isa nagpa-fly in the air, ito ang pinaka-the best sa akin. Si Robin Hood Oh, Padilla, parang ayaw yata umuwi. oh, Kanina may sinabi siya na, kasi I don't understand why is he there. Hindi naman siya pwede sa oh. detention center. I was there, I asked, pwede lang Oy, family, consular affairs at lawyer. yeah, tsaka council. So, Oh. hindi ko maintindihan anong sinisabi nitong bossing natin. Tumagat ako kay Mayor. Saka nung ba, kung una kong sasabihin sa kanya, tapos yayakapin ko siya, hindi kita iiwan ko. Kahit saan makarating, hindi kita iiwan. Marcos administration na. Ayan na, ayan na, ayan na. Eh bakit hindi po nila buksan yung kaso sa Pilipinas? Bakit po natin O yan. kailangan nandito tayo Oo nga. sa ICC? Dahil meron naman po tayong tumatakbo. Yun. Na zero cases. Zero cases. Sasabihin kayo political. Pero pagdating sa But geopolitical siya. nating magpapalagay. Wala ka dyan, wala ka, laos ka dyan. Laos ka dyan sa geopolitics na yan. Wala kang laban dyan. Retire ka na. Hindi na daw sasama sa hindi. Ayaw niya na umuwi. Ang gagawin natin dito? Sinisweldohan to. Ano mga gagawin natin sa Ronald? Recess eh. Ano ka ba? Recess eh. Nagbabakasyon siya. No? Wait. Akala ko hindi big sabihin recess. Pwede ka lang magtambay-tambay dyan sa The Hague. Ano ba Oo naman nga. yung gagawa na dyan? Wala. Baka marami Yung siya mga nakita tao. magaganda. Baka may marami siya nakita magaganda, di ba? Uy, Toxic Sir din ang Ronald. masculinity yan eh. Parang ikaw Sir, din yan. Sir, ako 3 days lang lumabas ako, nahiya na ako. Sabi ko, sasabihin ng tao, si Richard ay masyado nag-ano sa Southern Europe. So, Oh. umuwi na lang ako. Para hindi na sila magsabi. Ito, Oh. hindi ko Marami maintindihan. na nagtatanong anong ginagawa mo ron eh. Oh. Nag-ano nga, sir. Wait, did you miss like my 24 hours of live coverage? Literally from my hotel, naglakad ako all the way dun sa parang probinsya na yata yung detention center. Parang nasa gubat na ako bigla. Sabi ko baka kainin pa ako ng bear. Kaya Bigla galit mo. Kaya galit yung mga nakatira sa paligid eh. galit na Ang sila. peaceful, Actually, bati peaceful kami. yung lugar nila tapos ang dami nag-iingay, nagkakalat pa. O kaya galit na galit yung mga nandun eh. It's a place na masyadong tahimik, di ba? Masyadong malinis, masyadong orderly. Tapos eto, nagdatingan, no? Parang yung lugar ng daughter ko sa Akmar, you can walk for miles, wala kang makikitang tao, no? Mga Social ka alien talaga. kasi, no? Social ka talaga, Sir Ronald. Social ka talaga. European ka talaga, Sir Ronald. Ikaw ang totoong Southern, ay, Northern Europe pa lang sa'yo. Ako eh, old soul. I'm an old soul eh. Sorry ah. Sorry ah. More like Mr. I'm International. from Renaissance Europe eh. No? You're so Europe naman. You're so Europe. Nakauwi na si First Lady. Previous life ko, baka kung ako eh, Borgia Pope. Sir Ronald, bago pumunta kung saan tong usapan na to, let's go to the last part of our discussion. Oy, first time ko sinabi last part. Mamaya sasabihin mo, kanina ka pa nagla-last part. Ito talaga. Pag-usapan natin ang opposition. So, yung weekend, mukhang ito na, may rally yata sa Caloocan. Andun si Senator Trillanes, Senator Rizon Tiveros. Mukhang medyo, ano na, binubuo Bakit hindi ko na. nakita si Kwan doon? Si Kiko at saka si Bam. Doon sa rally ni Trillanes. Andun si Heidi Mendoza, nandun si Mm. Mark Gamboa, no? Nandun si Risa Ontiveros. Pero yung Andun kandidato ka. Andun ka rin, di ba? ng opposition, wala ron eh. Wala. But nevertheless, parang at least
rhetorically speaking, ang messaging is hindi lang ito Bam and Kiko lang, kasama na rin si Heidi Mendoza. So at least nagiging more big umbrella, hindi naman big tent, Ito pero masyadong gets yung ibig mo sabihin ng rhetorically speaking. Anong ibig sabihin niya? no, Na, ibig sabihin like hindi, kasi na-interview ko si Ma'am Mendoza and I asked her, why are you part of the slate or something? Sabi niya, well, I'm open to join the slate, but like, I'm waiting for the invitation. At least online or to a certain degree, at least nilalagay na sila in one group. In fact, one thing I saw is BBM supporters will vote for Kiko, Bam, and Heidi Mendoza. Meron ng mga posters online na nagkakalat ng team. panaakbayan si Heidi. Kakadesisyon na ng akbayan na siya ay kasama dun sa slate. Paano, usually kasi, nag-endorse kami, pinagdidesisyon na niya sa party congress. Yung party congress namin last year. So, ang hirap mag-endorse nang wala yung party congress. Very tedious yung effort eh. So, kailangan namin magkaroon ng national council meeting, kailangan magkaroon ng executive committee meeting, kailangan magkaroon ng ganun, maraming meetings para ma-endorse si Heidi. Pero natapos din naman, na-endorse na siya after 2 weeks of processing. Why would it take that long? Is it because you have to like check their background, their stance, ganun ba yan? May dialogo, ganun ba yan? Oo, kailangan tignan mo yung kanya. Dapat konsultahin mo lahat ng sectors, kailangan konsultahin mo lahat ng territories dahil wala yung party congress eh. Usually, di ginagawa namin yan during a party congress. No? 2 days na party congress, so pag-uusapan yan, sino i-endorse. No? Dahil maghahanda ka eh. Hindi ka lang naman mag-endorse eh. Magkakampanya ka, isasama mo sa campaign mo yun eh, sa party list. So, mahabang panyan, preparasyon. Eh, nung hindi siya, nag-file lang si Heidi, tapos na yung party congress namin eh. Kaya kailangan ng ganung klaseng tedious process para siya end. O nga pala, yung mga iba diyan na hindi naman na magboboto ng mamamayang liberal, eh baka wag niyo kalimutan naman yung akbayan, no? Yeah, Si exactly. Yun nga, inisip ko eh. si Percy Sendanya. Hindi naman yun mga sampid, no? Hindi yun mga kwan, hindi yun mga gigilid-gilid. Mga nasa mainstream yun ng progressive movement, no? So, huwag yung kalimutan. Pero siyempre, gusto rin namin manalo si Laila. Yeah. And you still have that worry na magkaroon ng overlap in terms of constituency. Well, usually naman meron yan dahil nga isa lang ang boto eh. Pero hopefully, na ma-manage naman dahil halimbawa, si Lenny all out kay Laila eh. So, siguro baka tatabo siya sa Bicol. No? Yun yung kwan. Doon siya kukuha ng Pero meron din mga party list ako, Bicol and all, hindi ba? Oo, pero hindi naman yon pink. Ibig sabihin, kung si Lenny ay kakampanya sa Bicol, ay siyempre yung base niya ay enough para ipanalo si Laila. Although nagrereklamo yung mga iba, halimbawa, yung Bunyog, Bicol din yan, pro Lenny rin yan, no? Yung KNP ni Bam, no? Yung Akbayan, meron din mga Bicol chapters kami. So yung iba nagrereklamo, pero kailangan happy all eh, no? God. So you're... napaka-imperfect ng ating party list system. Yeah, you're right. We'll be competing against each other. Cannibalism ba yung term na ginamit natin doon? Parang tawag yan. Parang a race to the bottom. Parang yeah, yun nga eh. Parang na ito talagang super last. You think with Bato now kind of situation in the air, Aimee absolutely out of the picture, mukhang she's struggling in the surveys. Sabi nga namamangka sa lupa. With Camille Villar. I think mga Villars, they've made their stance clear. Na they're definitely not with BBM on this issue, and of course we know the ties that bind when it comes to Duterte's. And we saw already Camille Villar struggling to go into Magic 12 in a lot of surveys. Do you think that actually raises the chances for progressive candidates? Delikado sila dahil una, yung nationalista party ng mga Villar ay kasama sa ruling coalition. No? At wag nilang kalimutan, may 3 years pa si BBM. That can create problem not only for their party, but also for their family. No? Then again, talaga namang si Cynthia Villar ay pro-Sara. Pro-Kibuloy pa nga eh. So, hindi ako magugulat na nagtataka nga ako ba't sila sinama sa administration slate. Dahil si Mark was a cabinet secretary ng mga Duterte. Si Cynthia publicly ay sumusuporta kay Sara at saka kay Kibuloy.
no? Of course, si Camille di naman nagsasalita, pero hindi na rin siya sumasama sa mga rallies ng administration. So, at dahil nasa bingit siya, delikado siya kung hindi siya dadali ng administration, kung Exactly. ilalapit siya. Exactly. Baka hindi sapat yung makukuha nilang boto sa Mindanao, sa mga Duterte at saka sa Iglesia para siya ipanalo. Doon siya kabahan, no? Dahil in the midterm, malakas yung administration eh. No? At ang primate corridor pa rin, yung NCR at saka yung Luzon, diyan pa rin yung magpapanalo sa iyo. Kahit kumuha ka sa Mindanao, that may not be enough para ipanalo ka. No? So, And that's where also the Kikos and BAM should focus, right? I mean, if there's any implicit strategy of trying to kurut here a bit, DDS, kurut there a little bit, solid north, I don't think it works in the current highly polarized situation, right? yung delikado kay Kiko at kay Bam kung magalit yung mga tiga Luzon na ang tingin masyado naman nila nililigawan yung Masyadong mga quiet, silent on this issue, right? So baka may sana hindi naman pero ayun that's a distinct possibility kung masyado silang tahimik, no? Halimbawa sa usapin ng impeachment, sa usapin ng arrest ni Digong, no, etc. And this is perfectly how to end this. Sara impeachment, is it more possible now than ever, or it could work in the other direction? Because my understanding is there could be 10 or 11 senators na hindi masyadong sang-ayon sa impeachment of Sara now, but I can imagine 3, 4, 5 of them are actually susceptible to the right kind of nudge to come Right, clean. right. Yeah. Dahil yung number sa Senate, kanyan eh. Movable yan eh. Movable yan. Depende sa balance of forces, depende sa quid pro quo, carrot and stick, at depende sa public pressure. Halimbawa, yung kung si Digong ay kasuhan na officially ng crimes against humanity, ikaw ba gusto mo bang ma-identify na sinusuportahan mo yon? No? Ikalawa, pag binuksan yung mga bank accounts ng mga Duterte, especially Sara, at makita na may mga questionable funds in their millions, Higimango. questionable characters, ikaw ba gusto mo bang suportahan yon? No? Ikatlo ay ito dito papasok yung carrot and stick. Gusto mo bang i-antagonize yung gobyerno na may 3 taon pa? No? Kaya yun yung mga considerations. Kaya yung numbers na for now siguro ay not enough para i-convict siya, pero hindi pa naman nagsisimula yung trial eh. No? Kahit carrot and stick yung impeachment ni Corona at saka impeachment ni Sara, ay lahat yan ay subject sa negotiations. Lahat yan ay subject sa political pressure from below sa tao at sa Malacanang. Yun yung reality. No? Sana ang mga senador nagpapasya based on higher purpose. Pero mukhang hindi ganun eh. It's about pressures. It's about political Maneuvers. no? Yeah, maneuvers and all of that. Cynical, no? And So, and yeah. you think and you cannot still you're still not very confident in this administration despite pulling off that go for G with when it comes to Duterte. Well, ang kaibahan kasi ay wala na tong atrasan eh. Ang kinakaharap ng administration is there not only the possibility of their political annihilation, kundi the possibility of their physical annihilation. No? Kaya mahalaga 'yan. Mahalaga 'yan. They have to go for the jugular. Ikalawa, geopolitics. No? Geopolitics. So, kung makakabalik ang mga Duterte, makakabalik ang China. So that's the elephant in the room, no? Absolutely. Yan ba ay papayagan na lang basta-basta ng mga key players, no, dito sa You region? mean the Republican Party elephant symbol who's now in the White House? Sasabihin ko sana adults in the room pero baka mali yung sasabihin ko eh. Kaya sinabi ko na Exactly, yeah. The greatest president and nandyan sa White House. Well, wala siyang pake kay Digong. I don't know about Saul Goodman and I don't know about Ay, but magaling, paborito ko 'yon. Pag ako makulong, yun ang kukunin ko abogado. actually feeling ko sir, if naging abogado ka, feeling ko Saul Goodman ang ano mo, basically peg mo. Wow, Like grabe naman. Grabe naman yung judgment sa akin. Mabait naman si Saul. Saul is a misunderstood. He's a misunderstood lawyer. I think Tsaka grabe naman. Siya naging fugitive eh. Sabihin, ganun din ang aking political future. Fugitive. well, I mean, look at fugitive na si Harry, pero mukhang happy naman life na may puffer pa siya, Europe siya, sarap buhay, travel.
Kung I'm ito, sure. epic fail naman ni Saul Goodman, di ko naman gagawin yan. Yun lang. Let's just Hindi tanggal kasi yung... yung sarili niya eh. Remember, Saul Goodman could have cut the deal and get only a few years, and then at the last minute, his conscience ate him. So, Oo. ikaw yung Saul Goodman na who didn't go with his conscience at nakalusot. So, let me just clarify. Sorry, sinira ko yung last season. Ako, nare-relate po sa akin na hindi ako magiging fugitive dahil wala akong conscience. Basta masabi ko na si Saul Goodman, maraming mabuting tao yung nagmamahal sa kanya. Ano lang yung gusto mo palabasin? Kasi binubuli mo ako kahapon sa ano sa safe house. For the first time in Wala ka sa history, legitimacy eh. For the first time in history, you were not the most talkative guy in that show. Although I was saying other shows is more Daldal mo competitive. Daldal mo, pumapatol ka sa kwan sa mga tanong ni Patrick at saka ni Reg no? Sabi ko, tibot to si Kwan, nagpapaliwanag sa presinto. Exactly. Tapos meron pa akong direct message to the people. Don't give up. Attack, attack, attack. May Roy Con Trump strategy pa akong sinasabi di ba? Binubulungan ko si Ed Lingao. Tingnan mo si Richard, nagpapaliwanag sa presinto. Sinasagot lahat ng tanong ni Patrick at saka ni Reg. Talaga minatulan. But anyway, Sir Ronald, you are the Saul Goodman before that plea deal that went wrong. Kaya mahal na mahal ka namin. Speaking of questionable characters, you are my favorite questionable character in the universe. Sir Ronald Joe Rogue. Tawag yan, underhanded compliment. No? Yan yung classic na Medyo underhanded. British. Medyo English yung styling, medyo underhanded. Yung medyo pilit, pero sige na nga, sincere pa rin. On that underhanded ganti I made to you for bullying me yesterday sa safe house. Thank you so much, Sir Ronald Llamas. We had 2,500, 2,600 live concurrent viewers. So, one of the highest viewed pa rin tayo. So, thank you so much, Sir Ronald, for keeping the energy high. And yes, totoo yan. May nagsabi, pwede palang mamamangka sa lupa. Sabi ko, pwede nga mamamangka sa dalawang bangka. Nasabay-sabay. Si Harry nga, nag-fly in the air. Diba? So, anything is possible these days, diba, Sir Ronald? Yun, hintayin natin yung kanyang asylum. Asylum. No? Oh my God, ang dami nagalit. Asylum, wala akong sinasabi na gano'n. Sinasabi ko asylum. Sir Ronald, ba't mo kasi na spoiler alert mo daw yung kay Saul Goodman? Di ba daw sila tapos sa last episode? Sorry guys. Sorry. Sinira daw natin yung last season ni Saul Goodman. Sino ba nagbanggit? Hindi ako yung nagbanggit ha. Si Richard nagbanggit. Sorry. Panoorin niyo pa rin. Panoorin niyo pa rin. Maganda siya. In the end, mabait din pala si Saul Goodman just like Sir Ronald Llamas. Salamat. God bless, boss. See you soon. Salamat. Ingat po. God bless.